na si Mr. Joey Uy, that after winning, after the proclamation, ay nadeklara ng isang division ng Commission on Elections na disqualified to occupy the position of a congressman representing one district of the city of Manila. So, kasi may nagsampa ng petition sa kanya for disqualification at ang aligasyon, si Joey Uy ay hindi isang natural-born citizen. Parang another case of Alice Goto. Anyway, so, chinek natin yung background ni Mr. Joey Uy. Siya po ay dating naglingkod na bilang isang konsehal. Hindi lamang sa isang termino, kundi ay mahigit sa 2 termino yata itong naglingkod bilang isang konsehal. At ang sabi kasi ng mga ilang subscribers ko na nakatira dyan sa lungsod ng Maynila, ay kung si Joey Uy nakapaglingkod bilang isang konsehal ng lungsod ng Maynila sa matagal na panahon, ay bakit hindi siya papayagan maglingkod, no? Bilang isang congressman na Filipino citizen naman siya. At matagal nang naninirahan sa bansang Pilipinas, dito pinanganak, ang ina ay isang Pilipina, at bakit hindi siya pwedeng ituring na isang natural-born citizen. So yan po ang ating pag-uusapan, tatalakayin natin. Pero bago ang lahat, checkin natin kailan ba pinanganak si Joey Uy, sapagkat napaka-importante po na ma-determine natin kung anong taon ipinanganak si Mr. Joey Uy upang malaman natin na siya ba ay isang natural-born citizen o naturalized citizen ng bansang Pilipinas. Sapagkat napaka-importante nito, no? Kasi kung 1962 ka pinanganak, ang governing law mo ay yung 1935 Constitution. Pero kung pinanganak ka naman ng 1987 pataas, 88, 89, ang governing law mo ay yung 1987 Constitution. Sapagkat pagdating sa provision ng citizenship, magkaiba ang sinasabi ng 1935 at ng 1987 Constitution. Okay, so unahin natin kaya yung pagiging konsehal niya hanggang mapunta siya dito sa kanyang interest na maglingkod bilang kongresista. Nakapaglingkod bilang konsehal na-elect, no? Kung ilang beses bilang konsehal. So, kung qualified siyang konsehal, bakit hindi siya pwedeng maging qualified sa congressman? Okay, ganito po yan. Si Joey Uy ay tumakbong konsehal at nanalo, pero alam niyo po kasi pag tumatakbo kayo sa local position, ang batas na nangingibabaw dyan, pagtungkol sa mga requirements to run for public office in a local position, ay iyon pong tinatawag nating Local Government Code. Otherwise known as the Republic Act 7160. It was promulgated in 1991. It became effective on that year. Ngayon, si Joey Uy, tumakbong konsehal, nanalo, naglingkod sa bayan ng lungsod ng Maynila. At ang qualification kasi doon ay citizen ka lang ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit naturalized Filipino citizen ka, ay qualified ka to run for public office if it is only a local position. Meaning, kung konsehal, vice mayor, at mayor tumakbo ka, even though you are not a natural-born citizen, you may run and be elected as a councilor of that city. Pero iba na po ang usapan kapag ikaw ay nagkaroon ng interest na maglingkod sa isang national position. Kasi pag national position, iba po ang qualifications. From being an ordinary citizen, like a naturalized citizen of this country, magiging natural-born citizen ang requirement. Sapagkat yan po ang nakasaad sa ilalim po ng Article 6, Section 3 and 4 ng ating pong 1987 Constitution. Sabi doon, kung ikaw ay gusto mong tumakbo sa public office bilang isang kongresista, kinakailangan na ikaw ay natural-born citizen, maging ikaw ay para sa House of Representatives o sa ating Senado. Maliwanag yan. So, si Joey Uy, sa kadahilan ng merong aligasyon na siya ay hindi natural-born citizen, so lalagay sa alanganin ang kanyang posisyon. So, kailangan niyang patunayan ngayon na siya ay isang natural-born citizen. So, puntahan natin yung 1935 Constitution. Ang sabi kasi sa 1935 Constitution, kapag ikaw ay pinanganak dito sa Pilipinas, na ang iyong ama ay isang banyaga, and in his case, incheck ang tatay niya o naturalized citizen, at ang kanyang ina ay isang Pilipina, ikaw ay hindi automatically magiging natural-born citizen. Hindi forthwith ang iyong pagiging natural-born citizen, kahit ang nanay mo ay Pilipina citizen. So, ang sinasabi kasi sa 1935 Constitution,
kinakailangan mong gumawa ng isang aksyon to perfect your being a natural-born Filipino citizen. Ang sabi ng 1935 Constitution, pagdating mo daw ng 21 years old, o yung tinatawag na age of majority, under that law or under the Constitution in 1935, ay kailangan mong mag-elect ng Philippine citizenship. Sapagkat nung pinanganak ka dito, you are only granted an inchoate Philippine citizenship, meaning your being a natural-born citizen is not yet complete. Inchoate ang tawag doon, inchoate Philippine citizenship. So therefore, you are required to perform an act upon reaching the age of majority, that is 21 years old. Or within 3 years, within reasonable time, upon reaching the age of 21, you need to elect. Otherwise, you will not be considered as a natural-born citizen. So, ngayon, ang nangyari dito kay Joey Uy, nasita siya. Siyempre, may kalaban siya dyan at pag-aaralan ng kanyang personal circumstances dyan, professional, academic, lahat yan, check-checkin ng kalaban. So, na-check na siya daw ay hindi natural born. Bakit? Siguro, pumunta sa local civil registrar yan at walang nakitang sworn statement, walang nakitang oath of allegiance sa Philippine government and our constitution, sapagkat ganito po ang nangyayari under the 1935 Constitution kung pinanganak ka ng 1962. Pagdating mo ng 21, prepare ka ng sworn statement. At kapag nagawa mo na yan, ikaw ay manunumpa yung oath of allegiance mo. At yung oath of allegiance mo na yan, lahat ng dokumento, yung sworn statement na yung ginawa at pinirmahan at sinumpaan sa konstitusyon at sa ilalim ng ating batas, ay datalin mo yan sa local civil registrar upang marehistro na ako ay hindi na bilang isang inchoate Philippine citizen, kundi ako ay isa ng natural-born citizen. So, yung kanyang sworn statement, yung kanyang oath of allegiance, ay kanyang isusumite sa local civil register doon sa Maynila, kung sa Maynila siya pinanganak, at upang marehistro at mailagay doon na natural-born citizen siya. Yung mga libro doon, i-rehistro yan. Tapos yung photocopy, original copy, pakikita niyan doon sa civil registrar head. At kung sakasakali in the future, ikaw ay nagbalak na tumakbo bilang senador o isang kongresista, ay yan ang ipakikita mo sa Commission on Election. Proof or evidence to the effect that you have elected Philippine citizenship when you reach the age of majority. And the failure on your part to elect Philippine citizenship at the age of 21 or within reasonable time from reaching the age of 21 years old ay hindi ka nakapag-elect ng Philippine citizenship, then you are only considered as a naturalized Filipino citizen. You are not a natural-born citizen. So therefore, if you will run for public office, nanalo ka, at hindi mo mapakita yung dokumento na yan sa local civil registrar, sa pag-take mo ng oath of allegiance, yung sworn statement mo na nag-elect ka na bilang isang Filipino citizen, ay definitely you are disqualified to be elected as a congressman. At if ever nanalo ka, naproklama ka, definitely i-disqualify ka ng COMELEC. O kung nakaligtaan ng COMELEC at may nakakita sa iyo, nakadiskubre na hindi ka pa pala natural born citizen at nakapwesto ka sa Kongreso, irereklamo ka naman yan sa House of Representatives Electoral Tribunal na siyang may jurisdiction na mag-hear and decide ng mga ganyang klaseng kaso na tungkol sa qualifications ng isang kongresista. So sa kaso ni Joey Uy, kung 1962 ka at 1935 Constitution na nag-go-govern na sa iyo na law at nakalimutan mo mag-elect ng Philippine citizenship nung naging 21 years old ka at hindi ka nga nakasumpa, hindi ka nakapag-prepare ng sworn statement at hindi ka nakarehistro sa local civil register na nag-elect ng Philippine citizenship nung naging 21 years old ka, yun ang malaking pagkakamali mo. So you are not considered as a natural-born citizen. All you have is an inchoate Philippine citizenship, meaning your being a Filipino citizen, kung natural-born, ay incomplete because of your failure to elect the citizenship of this country when you reach the age of majority. Therefore, si Benny Abante, ang aabanteng congressman dyan sa Maynila, at si Joey Uy ay aatras na bilang kongresista. Aatras sapagkat siya ay dinisqualify ng Commission on Elections.